Okay. Please don't eat me. Don't worry. Ibabalik ko tong mga Velociraptor eggs mo sa'yo. Okay, ito na yung egg. Basta make sure na hindi mo ako kakainin. Okay? So, here's your Velociraptor egg. The Grimlock wants your cowboy hat. Ito nga ang toy na re-reviewin natin for today. This is the Hammond Collection Dr. Alan Grant. Now, you may be wondering nasaan yung packaging. Nabili ko kasi siya ng separate. Actually, ang pinaka-original niya is ganito yung packaging nila. Yan, kasama niya dapat yung Velociraptor. Pero, hindi ko siya nabili as set. Nabili ko lang siya ng separate lang itong si Alan Grant. And nabili ko to. Special shoutout ulit sa Zaitochi Toy Shop na kung saan na-purchase natin ng separately itong si Dr. Alan Grant. Now, moving right along dito sa ating main figure, makita nyo nga, nandito yung kanyang mga accessories. First, punta muna tayo sa kanyang sling bag. Yan ang details niyan. Maganda eh. Maganda yung details at saka rubber talaga. Itong kanyang bag. Pwede mo rin ma-open yan. Yan. O, di ba? May mga compartment pa siya mismo doon sa loob. Although, ang napansin ko lang kaagad dito, first is sana na may articulation itong handle niya. Kasi ano lang eh, medyo rubber siya, pwede mo ma-move, pero hanggang ganyan lang yung handle ng bag niya. So, I wish nilagyan na lang sana nila dito ng pin para pwede mo pa rin siyang maipwesto ng maayos. Next, punta tayo dito sa kanya mga tiny egg. Grabe, ang liit talaga nito. It's like parang mga itlog siya ng butike. Nag-iingat nga ako eh, baka kunin ng butiki namin dito yung mga itlog na to eh. Pagkamalan niyang sa kanya, hindi niya alam Velociraptor pala. As in, ganyan lang talaga kaliit yan guys. Maganda rin naman, hindi siya basta bilog lang eh. Courting egg naman talaga siya. Hindi lang gaano kita sa camera eh, pero sa personal, parang may mga texture pa ng konti yung mga eggs na to eh. And ang maganda sa itlog na to, hindi dahil sa pwede niyo siyang lutuin, kundi pwede mo siyang ilagay mismo dito sa loob ng bag. Yan no? O, diba? So, para safe na safe talaga yung mga itlog ni Dr. Alan Grant dyan. So, mapakinggan. Next accessories, we have here naman yung kanyang mga alternate hand. Dalawa lang naman to, yung mga hands na to. Hindi ko alam ba't naglagay pa sila ng ganito. Ito kasi parang medyo open lang yung hand niya dito. Check natin kung kayang maghawak ng itlog nito. Ang pangit pakinggan. Wala. Dumudulas lang eh. Medyo matigas kasi yung plastic ng kamay unless ipapatong mo lang siya. Pero yung to the point na hawakan niya talaga. Yung mga itlog ng Velociraptor, hindi pwede. Hindi niya kaya. Moving right along, nandito na si Dr. Alan Grant. Check muna natin yung kanyang detail. Hawig din naman, although may mga kulang pa rin pagdating sa face features niya. Pero maganda yung damit niya dito. Kuha naman yung checkered. Natutuwa ako dun sa checkered na damit. Ito yung kanyang pants. Pagdating talaga sa mga figure na to, since sobrang liit nila, nagmumukha lang silang naka-diaper. Parang adult diaper ang dating. Pero yan pa yung details niya. Maganda yung brown shoes niya. Look at the details ng brown shoes niya. O, diba? Ang ganda. Ganda ng details na yan. Okay, then yung backpack niya na yan. And then, syempre, first question natin, natatanggal ba tong sombrero niya? Sad to say, hindi natatanggal yan. Pero, don't worry, kasi itong backpack naman niya is removable naman yan. I-open mo na lang itong magkabilang side na to. Yan. Yan. Kailangan mailusot mo lang to eh. Yan, lusot mo na lang yan dyan. Yan. And then, yan. Okay, so tanggalan natin yung backpack niya. Yan na naman itsura niya. Wala nang any openings itong kanyang backpack niya na to. Kasi ganyan. Sayang, no? Kasi makapal siya eh. Makapal pa siya sa loob. Sana man lang nilagyan din nila ng opening. Same nitong black niya. Kasi itong black niya, simple lang naman eh. Plastic lang din. Yung mismong mold niya. Yun lang naman yung nagko-connect dito sa pinaka-cover ng bag. Might as well sana ginawa na rin nila dito. Ganun lang. Ayun lang naman yun. I-open mo lang yan dyan. Tapos, para pwede ka rin maglagay doon ng mas madaming itlog. Pero, so far, yan na yung backpack niya. Yan ang itsura niya pag wala yung kanyang backpack. So, try natin palitan itong kanyang kabilang kamay. Alternate hand na nandito. And let's see. Yan. Okay. And then, itong hand na to, yan yung pwede yata maghawak ng egg
mismo. Yun! O, diba? So, itong hands na to, yung mas naka-close yung fist niya, ng ganyan. Yan yung kayang maghawak ng egg. Yan yung kaya niya mismo. Now, para sa isa pa niyang bag na pwede mo rin naman ilagay sa kanya, itong kanyang brown bag. Okay, so pwede siya magtinda ng balloon. Para naman sa articulation niya, ang head niya is naro-rotate lang ng 360, ganyan. Wala rin siyang any look up and look down, which is super bummer yun sa line na to ng Hammond Collection. Imagine, Hammond Collection na siya, dapat mas madami siyang details, mas maganda yung articulation niya, which is nagawa naman nila, pero yung look up and look down, yun ang hindi nila binigay. Why? Knowing na mga dinosaur yung kasama nila sa display, hindi sila makapag-look up dun sa mga dinosaur. Anyway, kaya naman niya mag-arms wide open. Yan ang kanyang creed movement, which is good. And naro-rotate din naman yan ng ganyan. Wala siyang any bicep rotation. Although, yung kanyang elbow bent, ganyan, yan. And itong elbow niya, dyan yung parang pinaka-rotation naman niya. Eh, pagdating sa kamay, yan, naro-rotate yan. And pwede siyang mag-down and up pa ng ganyan. Pagdating sa waist niya, meron siyang tiltage dyan. Yan, pwede siyang gumiling-giling. Pwede rin siya mag-ab crunch dyan. And ang kanyang high kick, ganyan kataas. And yung kanyang back kick, wala gaano kasi nakaharang na itong butt flap niya dyan. Wala siyang any thigh rotation. Although, pagdating sa knee bend, maganda yung knee bend kasi double jointed yung knees niya dyan. So, ang ganda. Ang ganda nung pagkaka-fold dyan. Wala nang any rotation talaga sa legs niya. Pagdating dito sa paa niya, yan, naro-rotate mo lang ng ganyan yan. Although, wala nang any tiltage dyan, pero pwede mo siyang ma-up ng konti and ma-down pa ng konti. Now, para sa height ng Dr. Alan Grant natin na to, ang height niya is around 3.75, almost 4 inches na rin siya. And maganda niyan, i-compare natin siya kay Dr. Ellie Sattler, Dr. Ian Malcolm. Ito yung mga Hammond Collection din. Then mag-include tayo ng isang hindi Hammond Collection na yung from Jurassic World, si Owen. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-include ng Triceratops. Yan. Yung ating Hammond Collection T-Rex. Yan. Ganda! Ganda ng scaling nila. And maglagay ulit tayo ng isa pang dinosaur na si Bowser from Super Mario Bros. And isang Sharkticon Titan's Return para makita nyo lang yung scaling. And Legend Scale na si Shrapnel. Kaya maglagay na rin tayo ng core class na Starscream. And our YOLO Park AMK Pro Series na si G1 Megatron. So yan ang ating size comparison. If you are planning to buy this Dr. Alan Grant separately, ang price range niya is around 500 to 800 pesos. Pero kung bibilhin niyo siya ng pack na with the Velociraptor natin dito, ang price range naman niya is around 1,200 up to 1,600 pesos. There you have it now guys, na ang ating Hammond Collection Dr. Alan Grant. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, of course, syempre kukuha ako nito. And a good thing, Hammond Collection din yung nakuha natin na Dr. Alan Grant. Kasi babagay naman talaga siya sa iba pa nating human figures ng mga Jurassic World or Jurassic Park. Overall, itong si Dr. Alan Grant, maganda naman yung pagkaka-execute sa kanya. Ang pinaka room for improvement lang siguro for me, para sa kanya, is itong hat niya dito. Yung cowboy hat niya, sana natatanggal. Hindi ko alam bakit hindi pa nila in-include yun, accessories na yan, na pwedeng detachable sana sa ulo niya. Hammond Collection naman siya and ang dami na nilang nilagay dito na accessories. Sayang yung opportunity na yun, na sana pati yun, in-include na lang din nila sa accessories niya. Isa pa sa maganda sana din ginawa nila, ginawa-open itong backpack niya, itong mismong green. Same lang naman na feature na gagawin dito sa black and dito sa green. Kasi bulky din naman to and medyo mataba. Pwede ka pang maglagay dun sana ng iba pa nilang accessories, pero wala sayang din yung opportunity na yun. But then again, overall, yung details dito and yung pagkaka-execute dito kay Dr. Alan Grant, okay na okay naman sa akin. Tutuwa din ako at nadagdag ito sa aking collection para maipartner natin sa mga display ng dinosaurs natin. Rawr!